Extreme adventure at solid experience ba mo? Sobrang kinakabahan ako nung nag-start, pero sobrang exciting at saka sobrang saya. At the same time, tipid. Kakaiba, pero masarap. Hindi siya lasang liver, hindi siya lasang balut. Lahat ng yan, swak at pasok sa bulsa. Kasi first time ko talagang makasakay sa mga ganun. Saka ma-experience yung mga ganung bagay. talaga namin sa At hindi na kailangan dumayo pa sa malayo dahil ang ating abot kayang trip sa lalawigan ng Bulacan. Sa probinsya ng Bulacan, matatagpuan ang 3 dam. Ang pinakamalaki sa mga ito, matatagpuan sa bayan ng Norzagaray, ang Angat Dam. Nakadugtong dito ang ilang mga ilog tulad ng Maramo River na nagsusupply ng tubig sa mga palayan. Pero alam nyo ba na kalaunan, binuksan na rin ito para sa turismo? Kaya naman for today's episode, babaybayin natin ang ilog ng Maramo at tinitiyak naming hindi kayo magsisisi. Mula sa jump-off point, kinakailangan mag-trek o sumakay sa 4x4. Meanwhile, dahil for the alog ang BND team, Ako na lang mag-shoot sa sarili ko, guys, ha? Ginawa natin cameraman yung host natin. Host na naging cameraman. Patay na tayo nito. Bukas, wala tayong trabaho lang. habang ang laging masaya nating researcher na si Isel, talaga namang bit-bit kahit saan ang ganda. Pagkatapos na shoot sila ni Kuya. Tanungin mo muna. Kuya, nagagandahan ka ba sa akin? Siyempre. Para nakapunta ng 20. One eternity later, Kaibigan ko, sumakay na dito. Sabi niya, the next thing daw, pasa-pasa daw yung dito niya. Kaya naman pala naintindihan ko. Ang hirap kasi dito, lagi kang nasa likuran, ikaw dinadaganan. Ayaw ko na, alis na ako. matarik, mabutik, at lubak kung lubak ang dadanan. 50 pesos per head ang 4x4 ride. Pero para ka na rin nag-roller coaster sa perya. Dahil hindi na makakapasok ang sasakyan mula rito, it's trekking time! Matarik at madulas ang dadanan. Pero meron namang mga kawayan na pwedeng kapitan for safety. Pero si Isel, prinsesa ba yarn? Yon. So after a 10-minute 4x4 ride and a 10-minute, roughly a 10-minute trek, dito na tayo ngayon sa Maramo River. First time natin gagawin to kasi first time tayong nakarating dito. And so, hey, it's nice to experience and feature a different side of Bulacan. Let's go! Binabansagan ngayon bilang Little Palawan ng Norzagaray ang Maramo River. Kaya sa mga biyeheros na wala pang budget pang Palawan, dito muna tayo sa Bulacan. Madalas daw inaakit ng mga biyahero ang rock formation na ito. Eh bakit naman kaya? Para pala marating ang view deck kung saan pwedeng kumuha ng Instagrammable photos na tulad nito. Kuya JP, ano pang gagawin natin dito? So, makikita po natin dito yung view deck. Andyan po sa patisaya na po namin. Sa Madre na. So pumupunta yung mga turista dito para mag-picture-picture. Pero bawal pang tumalon. Sobrang lalim na po yung view deck. Ano pong tawag dito sa area na to? View deck. View deck.
ang binansagan nilang secret cave dahil makikita nyo na, hindi na secret to. Advance muna tayo, pwede tayo sa class mode. Okay, mga tito! Pero maging madali kaya ang pagpasok dito? Bago natin pasukin ang secret cave, biyahe muna tayo sa isa pang secret pasyalan na ipinagmamalaki ng Bulacan. Mga biyero, syempre habang nandito tayo sa Bulacan, magandang maranasan nito ng may kasama. Ano nga ba ang lagi ko sinasabi? Sama ka sa biyahe ko? Para sa isang masayang biyahe, kasama rin natin ang all-new Nissan Livina. Uy, ang luwag naman! Kasya tayo lahat! Pati mga gamit natin! Kaso lahat ng maleta ko. And more! Easy to use. Madali ang pagmamaneho. At mukhang walang angal ang mga kasama ko ah. Kahit tulog sila, may kaagapay pa rin ako sa pag-park. Ang napasarap ang hilik niya, este. Pahinga yun sa biyahe, ah. Gina agad tayo sa falls. Yeah. Uy, di ko naramdaman yung biyahe ah. Lamig talaga ng aircon ng Nissan. Ang sarap matulog ah. Tara, mag-ayos na tayo para sa falls. Ang Secret Falls ng Bulacan, hindi na secret kasi ibabahagi ko sa inyo mga biyero. Maglalakad lang tayo ng halos 15 minutes at mararating na natin ang waterfalls. Pero bakit nga kaya Secret Falls ang pangalan ng talon? Ayon sa kwento-kwento, na-discover ito ng magkakaibigan bikers. Na nagulat daw sa napakagandang lugar na kanilang natagpuan. Pero hindi lang ito basta waterfalls kung saan pwede kayong maligo. Pwede rin subukan ang kanilang Tarzan swing. Dive board. Rope swing. Balsa at improvised bangka. Lahat ng ito, one to sawa. Balik naman tayo sa Secret Cave. Gaano ba kahirap pasukan ito? Thank you, biyahe dito! Daming absot nga sa daming absot. Papunta roon, ang assistant cameraman nating si Daniel kung ano-ano kinakain. Parang kamyas. Tumitikim na kagad si Ka Jerry ng mga pagkain dito na hindi mo kinakain. Ayaw na. Jerry, hindi kinakain yan. Parang kambing, ano makita, kinakain. At nandamay pa. Masim! Madulas ang tatapakan at makipot ang daraanan. Bahala na po kayo sa mga anak kong panganay ha. Medyo marami-rami po yun. Pero kaya-kaya. Hindi man kalakihan ng cave, may mga panahon daw na umaabot ng lagpas tao ang tubig dito. May mga stalagmites at stalactites di makikita sa loob. Kala mo medyo sexy yung daanan papunta sa cave. Sexy ng konti pero medyo siguro kailangan ka na pumasok sa probably like, I don't know, ganyan siguro. Sorry, nakikita niyo po ba? Ganyan kalaki yung spasyo para pasukan namin. Pero pagdating dito, yun na, medyo nag-wide view na. Lumaki na yung spot at lumaki na yung space for viewing. Usually ganun ang cave, di ba? Parang, hey, anong meron doon? Pagpasok mo sa loob, boom. So parang, same case dito.
Pinaliligiran lang talaga ng malamig na tubig dahil nga katabi siya ng river. Two main caves na pwede nyo puntahan dito sa Maramo River. One, yung pinuntahan natin na may view deck. Pangalawa ay yung ito. Habang palabas, kaya lusong na tayo, biyeros. Yan! Woohoo! Siyempre, hindi ako basa. Ay, ganun na naman siya, Matacha. A few inches later. Nag-abang nga siya doon. Ay, sorry. Okay lang. Ako na lang parating joke eh. Ako yung punchline ng joke. Move on na tayo agad sa nanggugulang na BND crew. Dahil ang ating next stop, ang 35 feet na cliff dive. Perfect para sa mga sawing gusto nang mag-move on at sumigaw ng gusto ko nang bumitaw! Sige na nga, Kuya JP, mauna ka na. Bounce na ako, mga lods. Wala nang hinga-hinga. Next adventure na agad. Dahil kung ang hanap nyo ay water activities with a little relaxation on the side, ang campsite na ito, dito lang din sa Norzagaray is the key. 70 pesos lang ang kanilang day tour, habang 200 pesos naman ang overnight. Pwedeng matulog sa kanilang cabin o sa tent sa tabing ilog. Hindi rin kayo mababato rito dahil meron silang ATV. Free to use barrel boats, floating cottages, kayak, boat ride at rubber boat ride sa Matiktik River. Para subukan yan, nahila nakasama ng aming team ang mag-asawang Gemma at Mer na nagdiriwan ng kanilang second wedding anniversary. Nagpa-plan talaga kami mag-camping. Siya talaga yung mahilig doon. Pinaaral namin na dito kami mag-overnight camping. Ito yung napili naming lugar kasi medyo malapit. Saka maganda yung place. Game na game rin ang bagong kasal na sina Kessa at Joseph. Uy, love's in the air. Water. Malapit siya. Sabi din sa mga reviews is maganda raw dito. So, 14 years na po kaming mag-boyfriend and girlfriend. And then, December 8 po kami kinasal. Just recently na po. tinry namin. So, naghanap kami ng bagong experience. So, ito yung napagkasunduan namin dalawa. Sobrang saya. Another year ng wedding namin. Tapos another experience na rin sa amin. Kasi first time ko talagang makasakay sa mga ganun. Saka may experience yung mga ganung bagay. First time po talaga namin. Sobrang kinakabahan ako nung nag-start. Pero sobrang, exciting. At saka sobrang saya. Medyo kinakabahan ako, pero yung may alon na, enjoy naman pala. Kasama ko naman siya kaya hindi ako masyadong natatakot. Wow, sana lahat. Goda na ba kayo, biyeros? Aba, pangon! Dahil ang sunod natin pupuntahan, ang paandar ng ATV rental na ito sa San Miguel. Hindi lang putik at lubak ng daan ang ating susuungin, pati ilog. For only 599 pesos, isang oras nang magagamit ang beginner-friendly nilang ATV. At mula sa kanilang jump-off point, maputik at mabato ang dadaanan. At literal na rocky ang susuunging ilog. Apat na kilometro mula sa jump-off point, mararating na ang ilog munti ng Madlum River. Anong tinatanong sama saan? Sama ka saan, guys! Dami! Food trip muna tayo, biyeros. Pagkatapos ng putukan nitong bagong taon, batok naman natin ang magpuputukan sa kakaibang street food ng Bukawi. Ang tindahan ito, nag-hain daw ng putahe na sa inahing baboy lang makukuha. Alam mo, first time lang akong nag-feature at actually nakarinig na yung mammary glands, I guess, ng inahing baboy ay niluluto pala.
Actually, matagal na. Matagal na nga. Ako, ngayon ko lang kasi narinig eh. Okay po. Kasi ano lang siya, familiar lang siya talaga sa bayan mismo ng Bukawi. Actually, yung mga karating bayan namin, hindi rin nila alam. Hindi rin yan. So, dito lang talaga siya mabili at Okay. nabibili. So, okay. So, tama po ba na ito po yung fresh, no? At kailangan, kapag bagong katay, kailangan it's either iluto na agad or i-freezer para kasi mapapanis. Dahil may Masisira. Masisira. Dahil may gatas pa sa loob. Correct. Kasi nga, mamariglan siya. Kasi mamariglan siya. And at the same time, yun yung nagpapasarap doon sa niluluto niyo. Oo, kasi may buttery taste siya, milky, saka creamy. Oh. So, yun yung ano ng sinuso. Yun yung katangian. Pasensya na mga biyahero. Yung Ogoy, Sizzling, and Tapsi ay situated sa main road. Kaya kapag meron kayong naririnig na tricycle, motor, daanan talaga ng mga tao. Dito po, sa Bukawi. Okay. So, paano niyo po prepare ito? Bali, pinakukuluan namin siya ng 2 to 3 hours. Okay. Pagkatapos naman, ipapat dry mo lang, tapos deep fry. Deep fry kagad? Oo, deep fry ka agad. Maglalagay po ba kayo ng maglalagay kayo ng asin? Asin, Okay. ano ba tawag MSG? doon? MSG, Aha. tsaka leeks, tsaka Leeks? onion. Saan niyo po ilalagay siya? Sa... Sabay sa tubig sa paglalaga. Paglalaga. Sabay-sabay na yun. At ilang oras po yung ilalaga niyo? 2 hanggang 3 oras. Depende sa edad ng inahing baboy. So, sige, ano po yung pinakamasarap na edad ng inahing baboy na para iluto? Mas may edad, mas masarap. Ganon. Kaya lang, mas matagal siyang mapalambot. Okay. Kasi nga, matanda na siya talaga. Dahil matanda na Oo. siya talaga. Kalain yung 17 years na nilang hinakain itong sinuso? Pagkatapos po ng 2 hanggang 3 oras, eto na po siya. Kaya pwede na po natin siyang ipat dry. At ngayon ay ready na po siyang i-deep fry. Pag kumukulo na po ang mantika, pwede na po natin siyang isalang 1 by 1. After 5 to 10 minutes, pwede na po natin siyang baligtarin. Takpan po muna natin. Mabenta po ba ito pag Christmas, kapag may pesta? Kapag po weekends, may mga family get-together, mas Yan po mabili talaga po. yan. Iba po, dinadayo. Yun na tayo din. Kasi yun nga parang very unique yung... Exotic. Isa siya sa mga exotic food. Is it? Okay. Yung iba, lasa nila balot. Yung iba naman, lasa nila atay. Medyo may pagka-fibrous kasi yung texture ng lasa. Yung mga comment. Ito na ang pinakaantay natin. Tikiman time na! Hello. It's the moment of truth. Okay. So, Tikman mo ang aming masarap na sinuso. sa totoo lang, medyo kinabahan ako nung sinabi mo, yung mga feedback usually ng lasa ay liver or balot. Balot. Which dalawa na hindi ko kinakain pagkain. Pero, Mhm. ayokong mag-assume. Mhm. Susubukan ko pa rin yan. At usually po ba, ang sinuso ay kinakain with Suka. suka na may sili. Mga spices, onion din, onion bawang, din, bawang. So meron siyang sweet, sour, taste. spicy. Oh, Pero titikman ko muna siya maliit. ng wala. Maliit. Ay, no. Parang siyang kimchi. Ay, kimchi. Hindi ito. Hindi yung parang kikiam. Kikiam! Hindi siya lasang liver. Hindi siya lasang balot. Anong lasa mo? Wala siyang kalasa. Wala siyang kalasa. Wala siyang lasa. Kulang ng MSG. Kaya wala. Hindi. Wala akong Walang ka-resemblance. wala akong wala akong maisip na pagkain na Kalasa. wala po eh. Pero alam ko na fried siya, deep fried. Tapos nun, meron siyang wala siyang masamang aftertaste, pero alam mo lang na masarap siyang fried food na bagay siya sa sili, sa suka, at something sweet. Yung iba, atsara. Yung iba, atsara. Apart niya. So kayo po ba kumakain kayo ng sinuso with rice? With rice po.
dito. Any other sauce? Itlog. Suka. At ilan times a day, hindi naman ako naghuhusga, ilan times a week kayo kumakain ng sinuso? Ngayon lang. First time? Hindi naman. Mga 1 week na kami bago kumain. 1 week. Pasensya na. Back to you. Pag i-compare niyo po ang pagkain ng crispy pata sa sinuso. Mas meaty ang pate. Pata? Okay. Eto nga, medyo may pagka-fibrous na iba-iba nga yung Iba-iba niya eh. Oo, iba-iba. Hindi naman taba kasi siya. Oh, hindi. Pero, Parang siyang luncheon meat kasi. Parang siyang processed Tama, food tama. sa loob. Yun yung texture niya. Kaya nga naisip ko, kikiam. Dahil yung itsura niya, kikiam, deep fried, tapos nun, di ba, processed Parang naman yung giniling. kikiam. Parang giniling. Oo, na parang deep giniling. fried. Oo. Na hindi rin siya kalasa ng liempo, na magtataka ka, nasa isang lugar lang sila ng parte ng baboy. Diba? Liempo, tapos mamariglan na. Kasi liam, may belly. Tapos mamariglan. Mamariglan. Pero magkaiba sila ng lasa. Magkaiba sila ng lasa. Oo. Pero dun siya tinatanggal. Doon siya tinatanggal. For 800 pesos per kilo, matitikman na ang kakaibang delicacy ng Bukawi. Perfect pang ulam at pulutan. Kung nabitin pa kayo sa putok-batok dito sa Bulacan, ang ating next stop, naghahain daw ng seafood. Pero hindi plato-plato kundi timba-timba. Kahit isang taon pa lang na nagbubukas ang kainan ito sa Malolos, binabalik-balikan na raw sila ng certified seafood lovers. Ang binabalik-balikan po sa amin is yung aming mga signature sauces like Cajun sauce, buttered garlic, and sweet and spicy sauce. Pero paano nga ba niluluto ang kanilang bestseller? Para sa pagluluto ng buttered garlic, sama-samang isasangkut siya ang alimango, mais, crab legs, hipon, at tahong. Lalagyan ng margarine at bawang. Sunod na titimplahan ng asukal hanggang sa tuluyan ng maluto. Matitikman ang kanilang premium Unli Seafood Boil for as low as 1,299 pesos only. Habang ang kanilang seafood bucket, good for sharing na sa halagang 1,199 pesos lang. At dahil guaranteed fresh ang kanilang seafood, tiyak na babalikan nyo rin ito, biyeros. Uy, di ba maubos yung battery ng phone mo? Ang dami kayong charging parts dito. Music na lang tayo. Teka. Time out muna mga biyero. Okay, bago nyo na naman akong hulugan. Fast talk muna tayo. Uy, exciting! Bring it on! Okay. Indoor, outdoor? Outdoor! Kayak or stand-up paddleboard? Paddleboard! Hati na. Slider swing! Good yan! Dahil ang susunod nating destinasyon, masusubukan natin lahat yan. Alright, let's go! Welcome to San Rafael River Adventure, biyeros. Exciting na biyahe baka mo? Sagot ko kayo riyan, syempre. Water activities na perfect for family at barkada ba ang hanap nyo? Para sa mga gusto lang mag-chill, nariyan ang kayang-kaya na kayak. Pero kung bago at mas exciting na mga ganap ang bet nyo, syempre, meron din sila niyan. Valley Field sa Riverside, subukan ng river swing. Lumipad sa kanilang blob jump.
At kung gusto nyong sukatin kung sino sa inyong grupo ang hindi madaling maka-let go, higpitan ang kapit sa Tornado Ride. Lahat ng trip, dito nyo masasakyan. Gaano man ka-extreme yan. Ano Bieros, nahilo na ba kayo sa extreme ganap sa Bulacan? Mas mahihilo kayo sa hinanda nating laro. Teka, ano ba ginagawa ng mga persons? For the spin ang magkakaibigan sina Viola, Ralph, at Nancy sa ating roleta ng kapalaran. Dahil kung saan tumapat ang bola, yun ang iinumin nila. Sarap. Swerte ako! Woo! 31! Shot puno! Swerte daw siya pero yung nabunot niya toyo samantalang ako juice tapos sa kanya probiotic. Kung naging maalat man ang kapalaran sa naunang roleta, bawi na lang sa susunod nating titikman. Dahil dito, kahit saan matapat, panalo. 8 kakanin in 1 bilao? Yan ang ibinibida ng tindahang ito sa Malolos. Kung tawagin nila ito, Gorios Rueda. May laman itong 160 pesos ng bite-size kakanin. Walang talo dahil lahat makakatikim. Winner din ang bawal flavor gaya ng latik, kunchita, bibingka, mamais, ube biko, biko, tamales at pichi-pichi. Pero hindi lang lasa ng kanilang kakanin ang kanilang pinagmamalaki. Kinilala rin kasi sila noong 2019 bilang Culinary Heritage Awardee ng probinsya ng Bulacan. Ang Gorio at Libby ang isa sa pinakamatagal na nagluluto ng kakanin dito sa probinsya ng Bulacan. Ang sikreto nila, hindi nagbabagong lasa mula pa noong 1979. Ang sabi sa akin ng isang customer namin, huwag namin babaguhin ang quality ng aming produkto kasi pagka tinipid mo ang mga ingredients, maiiba ang lasa at maiiba rin ang customer, hindi ka na babalikan kasi hindi na masarap. Wala na yan, ano ba yan? Hikory! Hikory! Sandali nga, ano bang pinagagawan nyo at nasaan kayo? Hikory! Yun naman pala kung saan ang takbuhan ng mga biyaherong gutom dahil sa sunod-sunod na ganap. Unli Barbecue minus na usok at cook your food no more. Dito lang yan sa isang bagong bukas na grill restaurant sa Baliwag. We are offering a limited Western style pork and chicken barbecue. We are known for offering melt-in-your-mouth barbecue to our customers na talaga namang nagugustuhan nilang lahat. For as low as 549 pesos, matitikman na ang kanilang different flavored meats. Ang classic hickory, hickory spicy, Pinoy barbecue, at sweet and spicy. At para mas masarap ang kain, may kasama rin itong chicken, pasta, may sides, vegetables, at soup pa. Lahat ng to, unli. Meron din mga a la carte at group meals. Good for sharing dahil sa laki ng serving. Mawawala ba naman ang desserts para sa mga sweet tooth at mga chikiting? Siyempre, di makukumpleto ang biyahe kapag walang pantay! Kaya chibugan time na. Sa quick getaway sa Bulacan, achieve! Nakatulong
makakatulong pa na safe ang biyahe sa all-new Nissan Livina. Biyahe pa lang? Solved na! Akala ko ngayon sasakyan natin yung destination eh. Agree! Bad weather feels dahil sa lamig ng aircon at ang spacious ha, kaya more tulog, more fun! Pero seryoso, sulit ang all-new Nissan Livina. At dahil twice a year lang kailangan ipa-maintenance, meron na tayong more time to have fun with our family and friends. May 5-year warranty pa. Ano? Sama kayo sa susunod na biyahe ko? Kung nabitin man kayo sa biyahe noong nagdaang taon, bawi tayo ngayon, biyeros. Dahil kung sulit na biyahe lang din naman, hindi ba't mas madali yung nasa malapit lang? Tipid na sa bulsa? Masim! At ang experience, hindi pa matutumbasan.